O ito mga kabunyog, itong topic natin ngayon, yung tungkol sa pag-aresto kahapon kay retired Major General Romeo Poquiz. Laman ito ng mga balita kahapon. Ngayon, ito namang mga DDS, lalo na itong si Attorney Topacio, grabe naman, OA naman ang mga drama ng mga ito kahapon. Ha? Grabe naman ang drama ng mga ito kahapon, mga kabunyog, mga kabayan. Akala mo naman, napakatindi ng pang-aapi kay retired General Romeo Poquiz. Ano yun? Nagwawala pa si nagwawala si Topacio. Grabing reklamo, tapos yung mga DDS, yung mga vloggers ng DDS, yung mga supporters nila, akala mo, sobrang pang-aaping ginawa kay General Poquiz. Sus naman. Sinabi ko na yan kahapon eh. Sinabi ko na yan kahapon. Huwag kayong OA, overacting naman kayo. Ito namang si Topacio. Ang kaso lang naman ay inciting to sedition, inciting to rebellion. Sabi ko, ang gawin nyo, piyansahan nyo yan, tapos. Di ba? Ayan, nakapagpiyansa na kayo. 48,000 lang naman yung piyansa. Ang dami niyong pera. Sus naman, alam nyo, pinapalaki lang nila kahapon yung issue, mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, kung ano-ano pang mga drama kahapon eh. Kung ano-ano pang drama kahapon eh. Sabi ko kahapon, nung nag-live ako tungkol dyan, Attorney Topacio, huwag ka nang madrama. Kasi daw inaapi daw yung kanyang kliyente. Grabe daw ang human rights violations. Hindi daw siya hindi yung abogado daw na hindi daw sila pinasakay doon sa sasakyan na nagdala kay Romeo Poquiz, kay General Poquiz. Mayroon naman kayong sasakyan, ba't hindi kayo nag-convoy? Disundan nyo. Ay bakit gusto nyo pang sumakay doon sa pulis, yung sasakyan ng pulis, ay kung puno naman na sila. Ang daming drama eh. So ngayon, may picture sila yan, nakita nyo, nakapagpiyansa na. Nakalaya rin kahapon. Yan yung dito eh. Mga kabunyog, mga kabayan, si Chavit Singson kahapon, nag-press con pa, ganun din ang ito ay panghaharas, ito ay panggigipit. Panggigipit daw yung panghaharas. Sus naman. Ano yan eh. Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, ang dito, ang drama nila kahapon, bakit daw si General Poquiz na lumalaban sa korupsyon, siya pang kinukulong. Nauna pa daw na ikulong si Romeo Poquiz na lumalaban sa korupsyon, samantalang yung mga korap daw, mga kurakot, libre. Ay, unang-una, matagal naman na ang kaso ni Romeo Poquiz. Ang tagal na ng kaso niyan. Dumaan na yan sa dumaan na yan sa preliminary investigation. Dumaan na yan. Kaya ibig sabihin, saka alam nyo, ang warrant of arrest ni Poquiz, December 9 pa. Mabuti nga't pinagbigyan pa siya ngayong Pasko eh. December 9 pa yung warrant of arrest ni Poquiz. Kaya nga sabi ni General Nartates, walang personalan, trabaho lang. Sabi ni General Nartates, sabi ni General Nartates, ang tagal na niyang warrant of arrest na yan. Pinalampas muna namin ng Pasko. Sa December 9 pa pala yung warrant of arrest eh. At saka, hindi nga naman masyadong big deal yan kasi ang kinaso lang naman ay inciting to sedition, inciting to rebellion. Bailable. Kaya lang kahapon yung mga drama nila, mga ganito pa, may mga paganyan-ganyan pa, di ba? Tapos nagsisigaw pa si Topacio kahapon, papasukin nyo kami, sasabayan nyo kami, diyan sa sasakyan, karapatan namin yan, karapatan yan ng kliyente namin. Sus naman. Tapos sabay post yung mga sabay post yung mga DDS, sabi ng mga DDS, bakit ang mga nakikipaglaban sa korupsyon siya pang kinukulong? Hindi, lahat sila dapat makulong. Lahat sila dapat makasuhan. Kasuhan ang mga korap, itong si General Poquiz kasi nag-i-incite siya ng sedition. Ang kaso niya inciting to sedition. Iba naman ang kaso ni Poquiz.
Kaya anyway mga kabunyog, mga kababayan, ito ngang si ito ngang si Topacio, ang reklamo niya kahapon, hindi daw sila pinasabay sa sasakyan. Yung sasakyan na pinagsakyan kay Pokis, gustong sumabay ng abogado nila. Yung tao yata yun ni Topacio. Unang-una, wala naman yan sa batas na dapat sumabay ang abogado sa kliyente niya. Para naman tong hindi abogado si Topacio eh. Kailan lang required ang lawyer? Kailan required ang lawyer na magkaroon kailangan ang lawyer sa custodial investigation. Sa custodial investigation, kailangan yun. Pag walang lawyer sa custodial investigation, walang counsel, yung accused, walang counsel, hindi assisted ng counsel sa custodial investigation, violation niya ng rights niya. Yan yun. Pangalawang, kailangan siya sa arraignment, basa ng sakdal. Kailangan siya ng lawyer dyan. Pero yung pag-aresto sa kanya, hindi kailangan ng lawyer. Hindi kailangan ng lawyer dun sa pag-aresto. Ang requirement ang lawyer sa konstitusyon sa custodial investigation. Kasi dapat maasistihan ng lawyer ang akusado habang siya'y isinasailalim sa custodial investigation. 'Di ba? Miranda rights 'yan eh. Miranda rights. Kapag inaresto ka, binasahan ka ng Miranda rights mo, kapag binasahan ka ng Miranda rights, alangan namang para pag inaresto ka, kailangan may abogado. Paano kung walang abogado? Di hindi ka pala pwedeng arestuhin. Hindi naman ganun yun eh. Wala yun sa batas, kahit sa konstitusyon, kahit sa Bill of Rights, kahit sa rules of court, sa criminal procedure, wala akong alam na tinuro sa aming mga abogado na kapag inaaresto ka, dapat may abogado. Kasi kung requirement yan, hindi ka pala pwedeng arestuhin kapag walang abogado. Ano naman? Kasi ang ini-insist ni Topacio, dapat daw pinasabay sila dun sa sasakyan. Kasi karapatan daw yan ng kliyente. Hindi yun requirement. Hindi requirement yun. Kasi pag inaresto ka, pag inaresto ang isang akusado, kahit walang lawyer, pwedeng arestuhin yan. Di ba? Hindi naman requirement yan. Ang dapat lang naman na ginawa nila Topacio kahapon, yung sasakyan na kung saan isinakay si Pokis, di sumunod sila, convoy. Pagkatapos, pagdating sa korte, piyansahan mo. Total bailable naman. Tapos, wala nang problema. Malaya na. Di ba? Ano naman yan? Ang mahirap, kung ang kaso ay yun, medyo mahirap talaga yun. Yung kay Tebes. Yun, mabigat yun. Murder yun eh. Murder yun. Tapos kay Bantag, murder din. Yan, mabibigat talaga yan. Non-bailable yan. Yung kay Kibuloy, din yun, qualified human trafficking, non-bailable din, mabigat din yun. At saka yung kay Roque, kaya nga ayaw nang umuwi ni Roque, qualified human trafficking din yun. Yun ang mga mabibigat. Pero itong kay Pokis, inciting to sedition. Sus naman. Ako nga, ang mga kliyente kong hawak, ang mga kliyente kong hawak, non-bailable. Illegal possession of firearms and explosives. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Walang piyansa yun. Di ba? Pero itong si Topacio, hindi, napapansin ko lang, grabe yung drama kahapon, kaya ako. Ginawa nilang madrama yung pag-aresto. Wala naman dapat drama doon, OA. Tapos pagkahapon, sabay post niya, nakapagpiyansa na. 48,000 yung piyansa. Di ba? Unang-una, alam naman nilang bailable. Di ba? Alam naman nilang bailable. Anong big deal doon? For more dramatic effect, unang-una, pwede bang saktan doon si Pokis? Hindi. Bakit hindi pwedeng saktan? May medyang nagko-cover. Ang mahirap kung inaresto ka, yung mga aktivista, yun ang mahirap. Kapag inaaresto ang mga aktivista hating gabi, tapos hindi linalabas. Ilang araw na saka ilinalabas. Yun ang mahirap. Yung mga aktivista,
Yun ang ano, yung mga leftist pag inaaresto, hating gabi. 'Di ba? Walang abogado rin yun. Ilalabas yun pakalipas na ng ilang araw, tinurture na muna. Itong si Pukis, pagdating sa airport, ang liwa-liwanag, ang daming tao. Pangalawa, ang daming media kasi nakatimbre na, naaarestuhin. Anong problema doon? Ewan ko. Anyway, ayan. Nakapagpiyansa na ha. Ano na namang drama ng mga DDS at ng Topacio? Ha? Ano nang drama? 'Di ba? Ganun yung sabi ko diyan kahapon eh. Huwag nyo nang lagyan ng drama diyan, Topacio. Simple lang naman yan. Papiyansahan mo lang yan. Available yan. Oh. Kaya lang kung ano-ano ng issue kahapon, pati sa press ko ni Chavit Singson nabanggit pa eh. Ito ay panggigipit, panghaharas. Anong panggigipit, panghaharas doon? Unang-una, ano ba ang kaso ni Pukis? Retired military officer ka. Retired na general ka. Major general Air Force. Anong ginagawa niya? Nang uudyok siya sa mga military at pulis, kapwa sa mga retired active, na i-withdraw na ang support sa presidente ng Pilipinas. Yan yung ano dyan. Nananawagan siya, withdrawal of military support. Di ba nung September 21, sila Pukis yung nagrally dun sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Sila yun. Sila Greco Bilhica. Sila Chavit Singson, magkakasama sila. Ang gusto nila, kausapin si Brawner, kumbinsihin si Brawner para mag-withdraw na ng support, gayahin yung panahon ni Erap. Ay di ba nung panahon kasi ni Erap, nag-withdraw na ng support si General Angelo Reyes. Sumunod na nag-withdraw ng support si Ping Lacson, Chief of Police noon, PNP Chief noon si Lacson. Yun yung gustong mangyari nila Pukis. Sabi nila Pukis, itong ni General Pukis, General Brawner, sa mga kapwa namin mga generals, i-withdraw na ninyo ang support. Kayo ay protector ng mamamayan. Corrupt ang gobyernong sinusuportahan nyo. I-withdraw nyo na ang support nyo. Umanig na kayo sa taong bayan. Di ba ganun? Ganun yung ano nila. Tapos nagrally na naman sila nung November 16 to 17, 18 doon sa EDSA PPM. Sinabayan sana nila yung Iglesia ni Cristo. Kaya lang, kukunti lang naman yung naparally nila doon. Parang 2,000 lang yata. Nagrally. Sila na naman yon, sila Pukis yon, yung United People's Initiative. Ngayon, yung kanilang mga sinabi doon, ayon sa gobyerno, seditious. Saka nag-i-incite na sa tao ng rebellion, sedition. Yun yung kaso nila. Ngayon, anong depensa nila? Ang depensa nila, freedom of expression, freedom of speech. Ngayon, tama ba yung depensa nila? Oo, tama yun. Di depensa nyo, ganun lang naman yun. Ganun lang naman yan eh. Di ba? Ang sasabihin lang naman dyan ni Pukis, wala na ba akong karapatan na mag-criticize ng mali sa gobyerno? Di ganun lang. Kaya lang masyado na nilang linalagyan ng drama eh. Parang kung api-api, ping-api na. Pero anyway, wag na nating to. Ayan, nag-picture taking sila. Anong makikita mo sa picture? Di si Topacio, saka si Pukis. Ayan, nakapagpiyansa na sila. Di tapos na. Kaya ganyan yan mga kabunyog, mga kababayan. Ano yan? Ako, dahil human rights lawyer ako, dahil constitutional law professor ako, ang pinaglalaban ko yung karapatan ng pamamahayag. Kaya nga yung si Pukis, karapatan niya yung sinasabi niya. Pero sabi ng gobyerno, hindi. Nag-i-incite ka na ng sedition. Di idepensa niya. Di ba? Idepensa niya, sabihin niya. Ano lang naman ang ginagawa ko? Constructive criticism sa gobyerno. Bakit ko sinasabi yan? Kasi ako rin nakasuhan na ng ganyan. Pero ako, hinarap ko sa NBI. Nagpaliwanag ako. Awang ko, wala pang sinasabi sa akin kung dismissed na yun o hindi. Pero matagal na, May pa yun.
Mukhang okey naman, Ah, kasi ano 'to mga kabunyog, mga kababayan, sa atin itaguyod natin ang malayang pamamahayag, freedom of expression, pero maging responsable tayo, maging responsable tayo. Okey, o sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.